Narito na ang numero 1 pagpapalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Malacanang tiniyak ang pagkilos para mapatatag ang presyo ng kuryente sa bansa. Pagbaba ng presyo inaasahan. In compliance with its mandate under EPIRA, we affirm government's commitment to protect the citizens' welfare by ensuring stable and reasonable electricity prices. Manoy anomalya sa Department of Agriculture. Mas matindi pa kumpara sa Pork Barrel Fund. Protesta ng Pilipinas sa panibagong pambubuli ng Chinese Coast Guard. Inisnab ng China. Interpol, kumbisidong hindi kagagawa ng mga terorista ang pagkawala ng Malaysian Airlines. Balitang negosyo, Department of Agriculture na hindi nga ligtas kainin ng mga tanim mula sa artipisyal na paraan. Balita sa ibayong dagat, pinatalsik na Ukrainian President na nindigang siya pa rin ang pangulo ng kanilang bansa. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaging mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Kapuhay Pilipinas, sumaga na po ng Miyerkules ngayon at 12 ng Marso. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Si Buddy Oberas. Ay po tayo sa DXKR 639 RMN Coronadal, DXRC 900 RMN Zamboanga, DXMY 729 RMN Cotabato at sa DYWC 801 RMN Dumaguete. Live pa rin international via Ustream, search RMN Manila, live din sa WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Mga kasama, patuloy pong binabantayan ang pag-asa ang namatang low pressure area sa layong 230 kilometers sa timog kanluran ng General Santos. Kaya't asahan ang pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Caraga at Davao Region at sa ilang bahagi pa ng Mindanao. Samantala, umiiral pa rin ang northeast monsoon o amihan sa buong Luzon at Kabisayaan dahil dyan ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Region kasama na po ang probinsya ng Aurora at Quezon ay makakaranas sa maulap na kalangitan na may mahinang pagulan. Sa ngayon ay inaasang hihina na rin ang amihan sa mga susunod na araw at posibleng mas malinsangan ang panahon na ating maranasan. Nasa temperatura natin ngayon ay 23 hanggang 30 degrees centigrade sa Metro Manila. Sumikat ang araw alas 6:06 ng umaga. Lulubog alas 6:06 din ng gabi. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tiniyak po na Malacanang nakikilos ang pamahalaan para mapanatiling matatag ang presyo ng kuryente sa bansa. Yan ang sagot ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma matapos ideklara ng Energy Regulatory Commission ang market failure o maling presyuhan ng kuryente noong Nobyembre at Disyembre kasagsagan ng maintenance shutdown ng Malampayan Natural Gas Facility. Sa pagtaya ng ERC, sa halip na mahigit sa 3 piso na dagdag sa generation charge noong Disyembre ay dapat pala nasa 48-49 sentimos lamang. Dahil po dito inutusan na rin ng ERC ang Philippine Electricity Market Corporation na baguhin ang sobrang taas na presyo. Pasa naman si Coloma na magkakaroon ng pagbaba ng singil sa kuryente sa masusunod na panahon. We note further that this ruling is the outcome of ERC's inquiry into the behavior of market players during the Malampaya shutdown that preceded Meralco's imposition of the questioned power rate adjustments. We note finally that the ERC exercised
exercise government's police power to stop the imposition of, quote, excessive, exorbitant, unreasonable, or very high prices, unquote, of electricity in compliance with its mandate under EPIRA. We affirm government's commitment to protect the citizens' welfare by ensuring stable and reasonable electricity prices. Ang shutdown ng Malampaya Natural Gas Facility ang isinisi sa pagsipa ng generation charge at iba pang singil ng Manila Electric Company o Meralco sa 4 pesos and 15 centavos per kilowatt hour noong Disyembre at 5 pesos and 33 centimos kada kilowatt hour noong Enero. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Department of Energy at ERC sa Manoy collusion o sabuatan sa pagitan ng mga power producers. Inisnab naman mga kasama ng kinatawan po ng Chinese Embassy ang note verbal o protesta ng Department of Foreign Affairs laban sa panibagong pambubuli ng Chinese Coast Guard. Itong Linggo, Marso 9, itinaboy ng Chinese Coast Guard ang 2 barko ng Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal na may kargang construction materials at bandila ng Pilipinas. Una na iginit ng DFA na ang civilian vessels ay kinontrata ng Philippine Navy para magdala lamang po ng mga personnel at mga supply ng mga sundalo sa lugar. Pero sa pagpulong sa Charge d'Affaires Martes ng hapon, sinabi ni DFA spokesperson Raul Hernandez na ikinatwira ng Chinese Embassy na pag-aari nila ang naturang teritoryo at sila may jurisdiction doon. Tinutulan naman ito ng DFA at nanindigang sakop ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Naniniwala ang Interpol na malabong kagawa ng mga terorista ang pagkawala ng Malaysian Airlines Flight MH370. Sinabi po ni Interpol Secretary General Ronald Noble sa press conference sa Lyon, France, na batay sa mga bagong impormasyong nakukuha, mas lumalabang posibilidad na mga terorista nagdulot ng pagkawala ng eroplano. Kabilang sa mga bagong impormasyon ay ang pagkakakilanlan ng 2 pasaherong gumamit nga ng ninakaw na pasaporte. Ayon sa Malaysian authorities, Iranian ang isa sa mga ito na sinusubukang magtungo sa Germany para makasama ang kanyang ina. Wala ring ebidensya nagtuturo na konektado mga ito sa 5 teroristang grupo. Sa ngayon ay patuloy ang search and rescue operation ng Malaysia katulong iba pang mga bansa gaya ng Pilipinas. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Immigration sa NAIA tiniyak po na may access sa updated profiles ng mga dayuhang pasahero. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. May access ang Bureau of Immigration sa updated profiles ng mga pasaherong itunuturing na international terrorist. Ito ang tiniyak ni Dennis Opina, ang head supervisor ng immigration na IAWAN. Ang paniniyak ni Opina ay sarap ng anggulong terorismo sa pagkawala ng eroplano ng Malaysian Airlines. Ayon kay Opina, patuloy din ang kanilang palitan ng intelligence information ng intelligence agencies at embassies ng iba't ibang bansa. Una nang naghigpit ang Bureau of Immigration sa NAIA terminals sa profiling ng mga pasahero. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, petisyon na negosyanteng si Delphine Lee didinggin ngayong araw ng Court of Appeals. Sama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Nakakatakdang dinggin ngayon ng Court of Appeals ang petisyong inihain ni Group Asiatic founder Delphine Lee. Alas 10 umaga, inaasahang ihaharap ng PNP at NBI si Lee. Inaasahan din ang pagsipot ni Pampanga Jail Warden Edwin Mangaliman, makaratong padalhan ng sabtina ng korte. Kahapon, pinirmahan ng 3 maestrado ng Court of Appeals First Division ang petition for habeas corpus na inihain ni Lee. Sa petisyon ni Lee, hinihiling ng kanyang kampo na utos sa CA na pakawalan na ang kontrobersyal na negosyante. Illegal umano ang pag-aresto dahil iniutos na ng Appellate Court ang pagbawi sa warrant of arrest na ipilabas naman ng hukuman sa Pampanga. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Juan Quilio, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. ERC Chairman Dennis Cunanan at Ruby Tuason babanatan sa talumpati ni Senador Estrada. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Tale of Two Incredible Witness ang tema ng privilege speech mamayang hapon ni Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Estrada, sa kanyang talumpati lalong masisira
ang sira ng kredibilidad ng kanyang tinatawag na Tita Ruby Tuazon at Technology Resource Center o TRC Director General on Leave Dennis Cunanan. Halos 20 pahinaan niya ang kanyang ibibigay na talumpati. Nilinaw naman ni Estrada na ang pagtira niya kay Cunanan ay hindi nangangahulugan na nagsasabi ng totoo ang principal whistleblower sa pork barrel scam na si Ben Harluy. Wala naman kasi anyang direktang ebidensya si Luy na magsasangkot sa kanya sa PDAP scam. Samantala, wala namang katiyakan kung matutuloy pa ang plano din ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na magsagawa ng kanyang ikalawang privilege speech patungkol pa rin sa pork barrel scam. Ngayong araw na ang huling sesyon ng Senado para sa kanilang bakasyon na tatagal hanggang sa Mayo 5. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Kasama, ibinulgan po na abogado ng mga pork barrel scam whistleblower na si Atty. Levy Baligod ang manoy manumalyang paggamit din ng pondo sa Department of Agriculture. Ayon kay Baligod, mas masahol pa ang ginagawang kalakaran sa DA kumpara sa pork barrel scam. Maliwanag ni Baligod, mismong ang Agriculture Department ang naghanap ng kanilang non-government organization o mga NGOs kung saan malalabasin na doon na manoy binabagsak ang pondo. Partikular na tinukoy ni Baligod ang 300 milyong pisong pondo na masaganang ani program ng DA. Nasangkot sa manumalyang transaksyon. Natakda namang isumite ni Baligod ang mga dokumento sa manumalyang transaksyon ng DA kay Justice Secretary Laila De Lima ngayong araw. Mayor ng Iligan, ipinablatter ng mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod. Sama natin sa balita, Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Nagtungo sa Police Station 5 dito sa lungsod ng Iligan kahapon ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod para magpa-blotter. Ito'y matapos sa pag-alaman nilang pawang may banta sa kanilang buhay ang pahayag ni Mayor Cesar Hensha sa complaint affidavit ni Atty. Tomas Cabili na nagsampa ng kaso sa kanya matapos ito pinatasik bilang City Legal Officer. Ayon kasi sa sinumpaang sworn statement ni Cabili na madali lang aniya kay Mayor Hensha ang paglinis o pagkitil ng buhay sa kanyang mga kritikong media at kalaban sa politiko na nagtutukoy sa mga miyembro ng Liberal Party. Bagay ito na ikinababahala ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sapagkat halos sila ay pawang na sa kabilang partido at Liberal Party na nanatiling bukas ang ating himpilan para sa panig ni Mayor Cesar Hensha na makapagbigay ng kanyang pahayag hinggil sa naturang isyu. Kasama mo sa DXI sa Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, isang FM radio station dyan sa Surigao, mga kasama, na sunog. Kasama natin sa Balita Live, Jojo Ferrol ng RMN Surigao. RMN Report. Nasunog kagabi ang isang FM station sa May Navarro Street, Surigao City. Inisyal na damage sa sunog umabot sa 2 million pesos. Ayon sa City Fire Marshal Ray Bautista, pasado alas 8:33 ng gabi nangyari ang sunog at matapos ang halos isang oras nideklarang far out. Isa sa mga anggulo na iniimbestigahan sa pangyayari, ang faulty electrical wiring lalo na sa impormasyon na nagsimula ang sunog sa generator set ng naturang FM station. Di umano ito ang malaking sunog dito sa lungsod sa buwan ng Marso sa selebrasyon sa Fire Prevention Month. Ngayong umaga, nakatakdang ipagpatuloy ang investigasyon ng mga opisyal ng Bureau of Fire Protection sa naturang pangyayari. Kasama sa DXRS Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Makalipas po 82 araw sa kamay ng mga kidnapper, napalaya na kagabi ang gurong si Katime Kasipong na dinukot na marmadong kalalakihan sa isang isla sa Zamboanga. Natagpuan si Kasipong ng pinagsalig na puwersa ng militar at pulisyang nagsasagawa ng rescue operation sa isang liblib na lugar sa barangay Ipil, Zamboanga, Sibugay. Alas 6:30 kagabi, inabandona umano ang guro ng mga armadong kalalakihan. Agad naman dinala si Kasipong sa kampo ng 102nd Army Brigade sa Ipil para isilalim sa medical check-up at stress debriefing. Ngayong umaga po ay dinala na ang teacher sa lungsod ng Zamboanga para makapiling ang kanyang pamilya. Nabatid na nagbigay ng 300,000 pesos na ransom ang pamilya na Kasipong sa agarang paglaya nito. 3 buwang sanggol patay naman sa sunog. Kasama natin sa Balita Live, Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. RMN Report. Hindi na nakaligtasan ng buhay ang isang 3 buwang sanggol. Ang ito'y masunog kagabi sa loob mismo ng kanilang bahay dito sa
Tahod Barangay Giwanda, kung saan baga alas 7:20 kagabi ay nagkaroon ng isang sunog sa residensya ng pamilya Kasim, kung saan ang nanay nito na si Sheila Kasim ay nagsindi pa ng kandila dahil blackout ang naturang oras dito sa lungsod ng Zamboanga kagabi. Kung lumabas ang kanyang nanay ay naiwan ang sanggol sa loob ng bahay na natutulog at hindi naman napansin ng kanyang mga magulang na bigla itong nagliyab dahil ang kandila ay sumagi sa kurtina na nakadikit lamang sa kinaroroonan ng sanggol. Rin na rescue ng mga magulang ang naturang biktima dahil bigla umanong nagliyab ang buong bahay kaya humingi na sila ng soklolo kagad sa mga kapitbahay at bigla namang rumisponde itong mga bombero at naapula ang apoy. Ngunit hindi na nailigtas ang 3 buwang sanggol na nasunog mismo sa loob ng kanilang bahay. Isang hindi maganda naman ang naging resulta ng naturang insidente. Ito ang pang-7 sunog na naganap dito sa lungsod ng Zamboanga sa loob lamang ng paggugunita ng Fire Prevention Month. Mula sa RMN Zamboanga, Bong Simbahon, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Wala pong dapat ikibahal ang publiko sa genetically modified crops, yung mga pananim na nilikha sa artipisyal na pamamaraan. Yan ang nilinaw ng DA, Department of Agriculture, sa wala ng pangamba ng ilang grupong mga kasamayan sa kalusugan. Paliwanag po ni Biotechnology Program at Plant Molecular Biologist Dr. Antonio Alfonso, may mga pag-aaral na nagsasabing ligtas kainin ng mga GMO crops. Sa kasalukuyan, meron ng GMO crops ang tiyatanim sa bansa, kabilang dyan ang golden rice, BT corn at BT talong. Ayon po sa pagsasaliksik, lubos na mas malakas daw ang resistensya ng mga itong klase ng pananim laban sa sakit at peste. RMN News Abroad. Sinabi ni ousted Ukrainian President Viktor Yanukovych na siya pa rin ang nanatiling presidente at commander-in-chief ng militar. Kanyang pagharap iginit nito na patuloy niyang gagampanan ang kanyang responsibilidad hanggang sa makabalik siya mula sa Russia. I want to remind you that I am still not just the legitimate president, but also the head of the military. I have not stopped my responsibilities. I'm alive. I have not been left without my powers according to the constitution. Nakusan din ni Yanukovych sa ilang grupo na nais lamang hawakan at guluhin ang tahimik nilang bansa. Ayon sa kanya, hindi dapat sundin ng militar ang utos ng bagong interim prime minister dahil illegal ang pagkakaupo nito. Tayo mga kasama sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Sa pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Umaga na ng Wednesday today, March 12. Yan sa mga taga-Iligan. Ngayon niyo po, susunod na si Ramil Imborong kasama si Jesse Chris Kilabato sa RMN News Diretso. Balitang Iligan sa numero 1 pa rin, DXIC 711. Panoorin po ating naging pagbabalita mga kasama sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Kasama-sama tayo muli. Salamat sa inyong panahon. Kasama niyo po sa serbisyo publiko. Pangalan ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Uberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Pagkala 7:18. RMN